So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin yung iba't ibang mga bagay na dapat nyong malaman tungkol sa gravel bikes. So tara, simulan natin. So pinakauna na dapat nyong malaman tungkol sa gravel bike is mas mahal ito ng bahagya kung ikukumpara sa ibang klase ng bike gaya ng MTB at saka road bike. For example na lang, yung budget na gravel bike, ang pinakamura na mabibili mo is mga around 15,000 pataas. Although may mas mababa pa pero medyo basura na yung pyesa eh. Unlike halimbawa sa MTB, kung bibili ka ng budget MTB, mga 7K lang meron ka na. Tapos sa road bike, ganun din, mga around 10K meron ka ng budget road bike. So pangalawa naman is kung yung built bike mas mahal yung gravel bike, syempre mas mahal din yung mga pyesa nito. For example na lang yung halimbawa yung mga drivetrain ng gravel bike. For example yung Shimano GRX. Sobrang mahal lang set niyan eh. Yung RD nga niya na yung Shimano GRX pumapalo na ng mga 7,000. Hydraulic brakes na na drifters niya, mga 20,000 pumapalo yun. Samantalang kung ikukumpara mo naman sa MTB, mga 10K lang meron ka ng Deore XT na hydraulic brakes, which is high end na yun ng Shimano. Tapos sa road bike din, mga ganung presyo meron ka ng 105 hanggang Ultegra. So ang mamahal talaga ng mga piyesa ng gravel bikes. Isa rin sa nagpamahal dyan is yung mga gulong, yung mga gulong na exclusive para sa gravel bikes, yung mga 40C na ganyan. And then yung rims at saka yung hubs ng isang gravel bike mas mahal din. Pero ang kagandahan naman dito, bagamat mahal yung mga gravel specific na mga piyesa, pwede mo naman salpakan ng isang gravel bike ng iba't ibang klaseng piyesa gaya ng pang MTB at saka RB. So halimbawa gaya na lang nung ginawa ko dun sa aking gravel bike, bali karamihan ng kinabit ko dun is pang MTB. Tapos yung ibang pyesa doon pang road bike. Kaso yun nga lang, mas magpe-perform pa rin talaga na maganda yung isang gravel bike kung gravel specific talaga yung pyesang gagamitin mo. Dahil katagalan kasi, dahil sa paggamit ko ng mga pyesa na pang MTB at saka road bike, medyo nagkakaproblema na siya eventually eh. Kaya ayun, mahal din talaga. So pangatlo naman na kailangan mong malaman sa isang gravel bike is mas mas versatile ito kumpara sa MTB at saka sa RB. Dahil pwede mo kasi ito magamit sa lubak at saka sa sa patag eh. Kumbaga pang all around talaga. Kaso yun nga lang, isa rin sa dapat yung malaman is never ito magiging kasing aggressive ng isang MTB, tapos never naman ito magiging kasing tuloy ng isang road bike. Kaya yun, kumbaga ang gamit niya is pang tamang lang talaga, pang tamang long ride lang talaga. Tsaka mga konting lubak-lubak na ganun. Although kung gagamitin mo naman ito sa mga competition, ang kagandahan niyang sa panahon natin ngayon is meron na rin kasing mga competition na specific for gravel bikes eh. Kaya ayun, mga kamatch mo talaga yung kalaban mo doon. So pang-apat na dapat niyo malaman is gravel bike kasi yung pinaka-okay na bike para dun sa mga klase ng ride, yan yung mga touring bikes, yung mga pang everyday use talaga, tsaka yung pang yung halimbawa pang buong araw na ride, yung mga ganun. Dito pasok na pasok ang gravel bike. Although pwede namang gamitin din minsan yung MTB, kaso para sa akin gravel bike pa rin talaga yung pinaka the best eh. Ang road bike naman, yun nga, syempre, para sa akin hindi pwede dahil manipis nga ang gulong, tas may time na lubak ang kalsada. Although yung iba ginagamit ay fat bike, pero hindi naman lahat ay ganong kalakas para makapag-drive ng isang fat bike. Kaya kung halimbawa nagbabala kayo magbuo ng touring setup, yung maraming bags, tapos marami kayong bit-bit, para sa akin gravel bike talaga yung pinaka the best. So pang last na dapat yung malaman tungkol sa gravel bikes is mas may freedom ka dito pagdating sa setup kung ikukumpara sa MTB at saka sa road bike. For example na lang sa mga mountain bikes, ang recommended lang na gamitin na handlebar doon is flat bar lang. Hindi siya advisable gamitan ng drop bar. Same naman din sa road bike. Drop bar lang yung advisable na pwede gamitin. Parang hindi maganda gamitan ng flat bar kasi ang isang road bike. Although may gumagawa pero hindi advisable. Kasi nga magkaiba yung yung purpose nila eh. Pero sa gravel bike, since mas versatile nga siya, ay walang issue kung gumamit ka man dito ng flat bar o kaya drop bar. Although marami nagsasabi na mas maganda pa rin daw yung drop bar sa isang gravel bike, pero guys, okay lang din mag flat bar kayo dyan or kahit anong pang handlebar na gamitin nyo. Sa mga naka gravel bikes nga pala dyan na nagbabalak mag flat bar, kung yun ang natitripan nyo dahil sumasakit yung kamay nyo or yung katawan nyo sa drop bar, pwede nyo naman pong gamitan ng flat bar yan. Huwag nyo na pong iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Pero syempre gaya din ng ibang mga bikes,
meron din tayong mga kailangang alalahanin sa isang gravel bike na para hindi ito maging mapanganib gamitin. So sa future gagawa natin ng video yan. And then bukod sa mga pyesa ng bikes, mas may freedom ka rin kasi dito pagdating sa sa kasuotan Kumbaga pag gumagamit ka ng gravel bike is hindi ka limited sa isang damit lang. Marami ka dito pwedeng suotin gaya ng pwede kang mag-jersey, pwede kang mag-polo, or anything na pwede mong isuot. Unlike kasi sa road bike, halimbawa pag naka-road bike ka, parang hindi bagay magsuot ng kung ano-ano Tapos sa mountain bike, parang may mga specific lang din na maganda isuot. Pero sa gravel bike, walang issue yan kahit anong suot mo.